What's up guys? Sorry ngayon lang ako nag-upload and marami akong videos actually pero wala akong time mag-edit or tinatamad lang talaga mag-edit. Pero heto ngayon, um, naging busy tayo dahil nag-renovate tayo ng bahay, nagka-part-time ako ng trabaho, and during our renovation, ako kasi yung inuutusan nilang bumili and pagoda ang ate ninyo and yes, so itong iba-vlog ko is, baka gusto niyo ring bumili, akala ninyo kagaya sa amin dito sa Baguio, it's not common na magka-sliding door yung maliliit na bahay. Kasi ang alam namin, mahal ang sliding doors or windows, I mean. So, itong vlog ko is start ko dito sa sliding window kasi doon ako nagbalik loob kay Lazada. So, lahat ng link ay ilalagay ko sa baba. So, yung una kong purchase is itong sliding window namin na mas pinakamalaking window dito sa bago kong renovated na bahay. Actually, hindi buong bahay, half lang. Nagpalit ako ng bubong, walls, and mga kahoy. Pinalitan ko siya ng metal. Tapos yung second na purchase ko is itong maliit na yan. So, itong maliit na yan is may free screen. Ito rin po may free screen po siya. Salamin po kasi yung window ko, kaya huwag kayong magtaka kung may nananalamin. And yeah, maganda ang salamin outside. Sa araw, hindi nila nakikita sa loob. Pero, paggabi, kami naman yung hindi nakakakita sa labas. So, balik tayo sa binili ko. And ito is, mura siya at dapat advance ka pala bumili. Ang ginawa ko kasi, mga last days na ako nag-decide na bumili ng sliding window. Eh, may days pala na gagawa pa sila. And nag-try din ako mag-canvas dito within my area. Mas expensive. Mas mura talaga pag online. Pag online kasi hindi ka rin sure. Para kung gusto mong sure na, dito ka na lang bumili kung saan ako bumili. Pero ang hindi kasi maganda dito sa binilhan ko is, walang glue, hindi lalagyan ng sealant or seal yung mga glass part at walang rubber. Pero itong second na order ko, actually this is my first order, I mean ito. Pero sobrang maliit daw, chika ng karpentero, kaya bumili ako ulit ng isang mas malaki. Balik tayo sa topic. So, bale, yung first order ko na sliding window is kinancel ko kasi sobrang tagal. Kaya dapat kayo guys, kahit mag-cancel yung si shop sa order ninyo, mas magandang advance kayo bumili para okay lang. Kasi ako hinahabol ko yung araw ng mga karpentero para makatipid ba. Kasi kung matatapos na sila sa pagkakarpentero tapos darating tong mga windows, syempre magbabayad ka ulit ng panibagong bayad sa mga skilled worker na magkakabit nito. Nag-canvas naman ako dito sa Baguio, kaya lang expensive. Just like this, itong smaller size, dalawa is 7,000. Pero online, nabili ko lang siya ng 3,200 dalawa. At may discount pa akong 200 pesos kaya nakamura talaga ako. Dumating naman siya on time and binilisan talaga nila gumawa kasi sabi ko nga, nag-cancel after 5 days yung inorderan ko. Kaya ito, legit, napakiusapan ko sila, binilisan nila, dumating dito sa Baguio in 3 days, 4 days, I think. Diba guys? So nahabol niya yung mga karpentero ko, hindi na ako gumastos ng additional. Check nyo na lang sa link below kung magkano talaga yung present price niya ngayon kasi 'di ba syempre pa iba-iba yung price. Tapos ito naman, ito yung second actually. So pangatlo ko yung order na yun dahil nag-cancel na yung first order. Ito yung second. Itong second order ko is sabi nga na maliit daw yung size na yan. So ito yung in-order ko na second. And you need to buy your own screw pala na black screw na kahit 1.5 pwede na yon. And bumili din pala ako ng ganito para hindi ma-open. Kasi pag naka-open na, madaling ma-slide sa labas. And yes, so free din yung screen window niya. And wala nang damage. Pero mas okay yung mas maliit kasi may rubber stopper, merong seal may seal yung glass niya, hindi papasok ng tubig. And nakalimutan pa nilang lagyan ng butas itong window na to sa baba. Para pag may pumasok na tubig, lalabas siya, may butas siyang lalabasan. Ganon. Anyway, ganon talaga ang online. Nobody's perfect. Pero at least dumating. If you want, dito kayo na lang bumili sa binilhan ko na second kasi ay third, yung mas maliit. May mas malaki sila depende sa size na gusto niyo pero may rubber stopper siya, may seal pa siya. Pero same, kailangan nyo pa rin bumili ng seal for sa paglalagyan and black screw.
And yes, bumili din pala ako ng kitchen, ano yun? Lutuan stand. Ito yan. Hindi ko pa ginagamit for cooking area. Kasi, dun po ako nagluluto muna. So, okay naman tong binili ko. Check nyo na lang. Medyo mahirap siya i-assemble. Akala ko madali, pero hindi pala. Let's go, unboxing na tayo. Medyo matagal na siya nakastock. Kasi nung renovation, hindi ako makapag-unboxing. Hindi ako makapag-isip. Kasi sobrang gulo, sobrang dumi, maalikabok. And yes, yan po yung packaging niya. May bubble wrap, may karton pa. And super safe siya sa loob. Kaya kung magkakaroon man ng damages yan, ang may mali is yung nagdi-deliver. Ito pala guys, yung store na pinagbilhan ko. Kung gusto nyo na yung siguradong maganda ang ipapadala sa inyo, or kasing ganda ng akin, is dito ka na bumili. 90 ang kinuha ko. 90, 40, 80. Yung size. 1,663 pesos ko siya binili. And sobrang puyat. Pagod ko mag-scroll, maghanap ng mura, magagandang reviews. Ito, konti lang ang reviews, pero siya kasi yung mura. Yung mga iba kasing shop, pag marami ng reviews na magaganda, tinataasan nila yung presyo. And this is 90 ang size niya, and this is the cheapest na nahanap ko, pinagpuyatan ko. If you like it guys, nasa baba yung link. Wala akong kinikita dito guys, kaya i-check nyo na. Pagtyagaan nyo na yung video ko, yung setup ko, kasi sobrang dami kong gamit. Hindi pa maayos tong bahay ko kasi hindi ako makapag-ayos. Sobrang busy. And yan nga yung itsura niya. Walang dents, walang sira, walang gasgas. As in. Kaya legit guys. Pag may UP naman guys, mag-take video lang kayo sa pag-unbox nyo para pag nakita na may UP or may sira, or kulang yung laman, pwede ninyong ibalik basta may proof kayo na kulang talaga or may damage. As you can see dito guys sa video is nakasil pa siya. So ibig sabihin walang bawas. Complete talaga yung laman niya. And isa-isa ko lang pinapakita kung gaano kataba yung mga screws niya, 'di ba? Sobrang tibay guys. So, ito na nga, binuksan ko na yung item, pinakita ko na yung mga laman. So, mag-assemble na ako, and mahirap siya pag mag-isa mo lang, guys. Lalo kung masikip pa yung area mo. So, pagtiyagaan nyo na lang kung anong nakikita ninyo sa video. Kaya ko to pinapakita guys kasi sa video parang hindi siya fit pag nilagay mo. Pero the more na sinisikipan mo yung screw is nagiging fit na siya. Nasasakto na siya dun sa post, dun sa edges ng ating table. Bale, ito po yung sinasabi ko, yung gilid niya po, kung saan ko nilalagay yung screw. Parang hindi po siya sakto sa edge, pero the more mo na ini-screw, nafi-fit po siya sa butas. As you can see guys dito, lagay lang ako ng lagay ng post. Kasi wala namang nakalagay sa instruction, pero may mga post pala na nakaalat talaga sa gitna at hindi sa gilid. So may yung post sa gitna is iba sa gilid. Ganon. So, para maging sure kayo guys, i-check nyo yung sasabihin ko mamaya, ituturo ko mamaya, or yung realization ko mamaya sa video. Para mas mabilis nyo magawa at hindi nyo na i-reassemble na naman tong table just like me. Doon ako napatagal sa pag-remove, balik ng post. Follow my advice guys para hindi na kayo magtagal sa pag-assemble. Actually, doon ako nagtagal talaga yung change ng mga posts kasi nalagay ko na, tapos iba pala yung lagayan niya, sa kabila pala, ganon. Make it sure guys, yung ipapagitna nyo, ito,
is yung dito is nakatapat-tapat yung butas dito. Tapos yung butas dito nakatapat dito. Kagaya nito, pinagpalit ko kanina dito. So, alam nyo na guys, kasi yun yung nakakaubos ng oras, yung mali-mali yung poste. Ito na guys, yung itsura. Hindi ko na measure, wala akong tape measure. Pero yan po. Maganda ba? What do you think? Para sa akin, maganda siya. Sakto lang yung presyo niya. Ito pala guys na part is side to side. Dalawa ang ilalagay na ganon yung brace para hindi magasgas yung ating metal. So, itong mga to, isa lang, sa labas lang. Yan lang ang lalagyan ng ganyan. Kagaya nito, isa lang. Pahabol guys, walang kasamang gloves to. So, kung gusto nyong malinis pa rin yung kamay nyo, at hindi maging magaspang after, yes, mag-gloves kayo guys. Goods to guys sa mga nangungupahan. Sobrang tibay at pwede pang i-reassemble or i-disassemble pag lilipat na kayo ng bahay. Ito rin po yung isang rason kaya tayo naging busy. Ako din po nag-paint ng aking bahay. Kaya yung mga ibang part dyan walang paint kasi nagkulang sa paint and mahina yung mata ko. Medyo madilim-dilim na that time nung patapos na ako. Hindi ko alam na may mga part pa lang hindi na paint. Anyway, primer lang naman yan. So, ang importante, may primer kahit papano bago tayo mag-paint. Bali, yellow ang napili kong kulay for this part of my wall. Bali, ito is, accent wall. No worries guys, before ako nag-primer is naglagay muna ako ng sealant sa mga butas. And may mga part talagang hindi kayang lagyan ng sealant kasi kulang talaga yung plywood. I don't know bakit ganon. Anyway, ganon talaga ang life. Hindi naman tayo masyadong maarte and this is just for myself. Excuse my clothes kasi kakagising ko lang dyan at napaisip ako simulan na kaagad. Wala pang breakfast. So, nagpaint na ako dyan. Guys, yung sinasabi ko palang sealant is patty. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero patty siya na kailangang i-mix mo siya bago mo siya ipahid. And akala ko siya madali. Pero hindi. OA na kung OA. Pero yung kamay ko talaga namaga. Hindi ko masara. As in, sobrang taba nitong kamay ko. Nangalay pa. Hindi lang siguro tayo sanay sa ganitong trabaho, pero as in, sobrang hirap niya, kaya hindi talaga dapat natin ini-easy-easy yung mga ganitong work or tinatawanan. Ito yung mga panahon na masasabi ko talagang nag-overwork ako kasi nagpa-part-time job ako, tapos after part-time job, nagsisil ako, every break ko nagsisil ako, nagpe-paint ako, ganon. Or naglilinis. OA lang siguro talaga ako guys kasi hindi ako sanay sa trabahong ganito. And anyway, at least natuto tayo at may na-achieve. Hindi na natin binabasa-basa at ini-easy-easy yung mga ganitong trabaho kasi mahirap pala siya. Yes, it's not perfect. Pero pwede na to guys kasi pang sarili lang naman to eh. Sa amin nga sa bahay namin, kung yung mama ko, naku, wala nang primer, wala nang sealant, paint ka agad. Sorry guys kung tinagdag ko pa tong video na to. Wala lang, gusto ko lang nakikita yung video na pinaghirapan ko and para mapahaba lang tong video na to. Kasi we need 15 minutes at least. Kung may natutunan kayo dito sa video na to, please like or share or subscribe or click the notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Thank you! And sorry sa mga masyadong matalino dyan. Maraming alam. This is not for you guys. This is for breaking ignorance. Breaking ignorance means parang wala kang masyadong alam. You want to learn more. You want to discover things. Ganon. Yun yung vlogs ko. So yung mga nagko-comment dyan na tanga ako or whatever, please, mag-change na lang kayo ng channel kaysa mag-comment kayo ng masasakit na salita. Eh, hindi naman ninyo alam kung ano ba talaga ang target ko dito sa mga videos ko. And that's all. Thank you. Have a nice day, guys.